punta naman po tayo mga kababayan sa next topic po natin na kung saan. Sabi ni Catherine Galpo, meaning silent operator si Buday. Tama. Tama, di ba? So anyway, mga kababayan, punta naman po tayo sa next topic po natin. Yung lantarang pagtawag ni Roque ng bangag kay Digong. Nga. Lantaran mo na. Pakita mo nga ballpoint. Mukhang galit na galit si... Wala, hindi ko na makita dito eh. Pero sinabi niya na yun, sinabi ni Harry Roque yun na yung mga kumakausap sa patay ay talagang mga adik at bangag daw. Eh sakto, nandun yung video ni Digong, iyak-iyak pa. Kinakausap yung nanay at tatay niyang bangkay na. Tama. Tapos? So kinausap po yun ni Digong. So ngayon, si Harry Roque po nagsalita na pag kinausap mo yan, bangag ka, adik ka. Diba? So, dyan pa lang po mga pre, masasabi natin na itong si Harry Roque, tanga din pala. Diba? Kasi kinaugalian na kasi ng mga Pilipino mga pre, na pag pupunta ka ng libingan, kakausapin mo yung kamag-anak mo na mayapa na. Diba? Normal yun. Tapos, itong si Harry Roque, para sa kanya, hindi po normal kasi abnormal po siya. Di ba? Hindi po tama yung lumalabas sa kanyang bunganga. Mabunganga siya. Pag ikaw ay mabunganga, marami kang pagkakamaling mababanggit. Hindi mo alam na yung mga tropa mo, nasagasaan mo na pala. Diba? Nako, Roque, abnormal ka pala daw. Abnormal ka. Punta ka ng Pilipinas, sampal-sampalin ko yung taba mo. So alam mo, Harry Roque, kung talagang nasa katotohanan ka, uuwi ka dito. Sabi mo, hindi ako uuwi sa Pilipinas kasi walang due process dito. Diba? Pero si Digong gusto mong pauwiin kasi nandito daw yung proseso. Ano ba talaga? Diba? Walang rooftop. Ang kalaban mo, sarili mo. Ito na si Sangkay. Sarili mo yung kalaban mo. Diba? So anyway, nandito naman si Tol Sangkay. Ano masasabi mo doon na, Damay pa ako agad. Alam mo na pag ikaw yung magtatanong eh. yung kanina, yung about sa adik daw yung makausap sa isang bangkay. Sabi ni Harry Roque. Adik. Ano sasabi adik daw? Yarihan si Sarah kay... yarihan si Harry Roque kay Sarah. Dinati sarili niyang tatay. Nga eh. Kaya parang ikaw Harry Roque, mabubulo ka na dyan kasi siyempre si Sarah magagalit din yun. Lahat yata ng ginagawa ni Sarah. Sa sobrang itim ng batok mo, Harry Roque, ganun din kaitim yung yung dali mo. Grabe, ang pangit mo talaga. Huwag mo naman parin kasi, Koy. Parang sa parang sa madalit salita, makapalang mukha mo pala, Roque. Di ba? Alam mo, exciting yung sinabi ni Sir Mike na si Sara Duterte ang halos tumatablas sa mga kaalyado ng tatay niya because of galit at di maipaliwanag na dahilan. Ang tuwang-tuwa naman ang mga DDS alinganga na hindi nila naiintindihan na si Sara Duterte lahat ng mga kaalyado ni Digong tinapos si Bongo wala tayo nakikitang closeness nila simula pa noong 2016. Nakita niyo si Sara Duterte nasa stage, si Bongo nandun din. Hindi kinamayan si Bongo dahil ang kapal din ang mukha ni Bongo at Sara. Teka muna, meron pa kayo nakalimutan eh. Alam niyo nakalimutan niyo nung nakaraan lang. Sabi niya di ba nilaglag niya? Ayan, yung mga laptop na na-imbak doon sa bodega na inamay. Hindi na alam na kay Briones yun. Hindi, panahon ni Digong yun. Kaya nga. Di ba? Ito pa. Nilaglag lahat ni Sara eh. Ito pa, ang sabi nila, 22 classrooms lang daw ang nagawa ngayong taon na to. Paano ba kasi? Ang DepEd Secretary noon si Sara Duterte dahil tamad, di ba? At inutil kang Vice President na walang kwenta. Patrabi lang, di ba? So, bakit kayo? Huwag yung isisi kay PBBM, di ba? Isisi nyo pa eh. Bakit kayo? Wala naman siya lang kami. Di ba? Yun nga eh. Pero mga partner, 50-50 ako dun sa Saan? Dun sa nililinis ni Sara yung mga
mga hahad lang sa plano niya. Tinatanong lang naman natin wala pang kasiguraduhan Kasi kung talagang nililinis ni Sarah, sige nga, pakita mo nga Sarah, Oy, sampalin mo nga si Roque. maraming salamat po sa 500 million na pakulay dyan ha. Oo nga. Ako hindi ko makita. Ano yun Hindi, 6,000. Nakalimutan ko. Kasi di ba si Roque, pinagtatanggol si Digong. Ngayon Sarah, kung ikaw ay para sa taong bayan, sampalin mo nga si Roque. Sabihin mo wag makialam. Ako talaga legit. Ako talaga legit. Di kaya anak ni Rodrigo Duterte si Roque sa labas. Kasi kung magtanggol siya kay si Sarah nga hindi nga pagtatanggol tatay ni. Hindi, tsaka di ba umami si Digong na siya ay dating bading. Oo nga. Ay, pasintabi po sa LGBT Oo nga. Kasi inamin naman po talaga ni Digong na dati siyang bading. Wala namang problema doon kung bading siya ka. Oo, basta may utin. Baka mali mo, anak ka ni Digong si Roque. May kasama. Ako si Roque yung lagi yan. May kasama nga kami dito Sino yung tatay? Si Bungo? Teka muna. So, eto na nga ngayon. Tinatawag ni Roque na bangag daw. Yung kumakausap sa patay. Di ba si Digong nga, ilang beses kinausap yung patay. May paiyak-iyak pa. Umiiyak pa. Di bangag nga si si Digong. Bukod sa umiyak pa, Sir Mike, nung umiyak siya, pati yung dito, yung sipon niya, tinanggal niya. So, ibig sabihin, hindi mo na malaman kung ano yung tumutulo sa mukha niya. Luha, uhog, ulaway. At saka ito baliw po yan si Digong. Alam niyo bakit? Bakit? Inalikan niya yung flag ng Pilipinas. Tapos maka-China pa lang. Ay, sorry. Pero hindi naman siya kilala. Loko talaga to si Bolmo. Hindi ko siya kilala. Isip baka hindi tayo makalabas dito. Uy, umayos kayo. Hindi, okay na ba na China? Grabe. Hindi talaga siya kilala. Hindi siya kilala. Sabi ko doon, kilala mo ba si Digong? Sabi niya, no. It's the disgrace. Diba? Sabi pa nga, this is the old man. Traitor. The Philippines. Like who does kissing in flag. Philippine flag. Dagdagan, baka mamaya. Teka, baka mabwisit naman yung mga DDS. Kalma lang kayo. Pinag-uusapan lang natin yung mga dapat pag-uusapan. Relax lang kasi ganun din man ang ginagawa ng mga vlogger na pinapanood po ninyo. Pero wala kayong nalalaman doon. Sabi pa nga iba, but the loyalty is going to red flag in 4 stop. Ay, sa tanong kay Mami Elsie Thank you po sa pakawan. Punta na natin. Dami pa na nanonood, no? Yung ilong mo. Ang ganda ng ilong mo. Dami nanonood. Isang kayo po. Kanina ka nagtatanong ko sabi ko. Dito na. Did you know Digong Duterte? Anong sabi? No. Ano sabi Puto. Ito na mga kababayan ko. Punta natin si Kiko Barsaga. Maganda pag-usapan niya. Ay, pero bago tayo pumunta sa next topic natin comment below na lamang po kung ano po masasabi niyo hinggil po dun sa pag-iyak ni Digong. Yung pagtawag ni Roque ng baliw sa mga umiiyak at kumakausap sa mga namayapa po nilang mahal sa buhay. So comment below na lamang po sa ating comment section. At ngayon, punta naman po tayo dito po sa next topic po natin. Ano yun, Boss Mike? Yung si Kiko Barsaga. Idinimanda na ho ng kasong sedisyon. Ay, grabe ka. Na wala kumpiyansa po yan. Hindi lang sedisyon. Ano pa? Rebellion. Rebellion pa. Nakakatakot yan sure siguro. Ka ba? Yeah, may rebellion na sedisyon. Dapat naman talaga makulong yung abnormal na yan. Paano naman kasi? Hindi kaya yung mga tao na sumugod sa Malacanang. So, yon ang mga nangyari ngayon.
Totoo nga yung sinabi ni Nino Barsaga. So yun yung kaso na yan, yun ang makapagpanginig doon sa mga katulad ng ginagawa kay ni Kiko Barsaga. Pero sana naman, Sir Mike, nadamay naman sila boy lighter sana. Yun nga Wala yun. Hindi, inuuna siguro to si Kiko Barsaga. Kasi nga, mga kababayan ko, ikaw ay government official, hinalal ka ng tao. Kanda ko ba Tapos ganyan ang ina-attitude mo. Ngayon, balikan natin si Nino. Parang mas matino pa sa iyo yung pinsan mo, no? Kahit na malapit ka na tulad niyang kalbo. Di ba? Hindi totoo. Pero matino pa si Kapitan, si Kap Nino. Mas matino pa. Binabanatan siya ni Kap Nino Si Kap Nino, kahit nagpapakita ng puwet yun, matino yun. Pero itong si Kiko Barsaga, parang nasa loob siya ng kongreso, ng video, parang baliw. Kaya nga sabi ng iba, political noise ang ginagawa ni Kiko Barsaga. Para sa mga nakakaintindi, parang unnatural ba? Abnormality. Yung mga ginagawa niya. Hindi na normal, kaya abnormal talaga. Kaya nga. Hindi naamin mong abnormal talaga si Kiko Barsaga. Oo, hindi normal ang ginagawa Alam mo, Kiko, tuturuan kita ng diskarte para ma-absuelto ka sa kaso mong yan. Aminin mong may sayad ka talaga. Oo nga. May sayad talaga. Aminin mong may sayad ka talaga. Tapos, siya pa yung nanguna sa rally noon. Tapos, pagdating niya, ilang minuto lang. Kasi ganito mga kababayan, itong si Kiko Barsaga, iniidolo ito masyado ng mga Duterte diehard supporters. Dahil? Hindi. Inuuto lang yan. Naku. So, ibig sabihin, mga uto-uto din talaga ito Pero ng BTS. karamihan ng mga supporter ni Kiko Barsaga, mga kabataan. Di ba? So, kawawa naman yung mga kabataan na yun. Exactly. Correct. Itong tao. Di ba? Wala bang nagsisend ng ano dyan? Nagpapaulan? Meron. Magbigay kayo ng Gcash. Gcash. Utari barat Number. Wala. Hayaan mo na sila. Hindi ko nalagay yan ng Gcash ko Hindi na mahalaga yan. Mahalaga yung topic. Ano na? Sabi dito, asa na si DDS na saldi ko? Yung sumunod na kay Digong. Hindi, yan si Kiko Barsaga at saka mga DDS. Nag-uutuan lang yan. Uutuin ng mga DDS si Kiko Barsaga. Sige nga, gawin mo yan. Sige, susuportahan kayo namin yan. Si Kiko Barsaga naman, uto-uto din. So, ibig sabihin, ganito yan. May punto siya, ganito. Yung mga DDS sisigaw, sige ano ka ng rally, mag-set ka kasi darating kami nun. And then yung mga vlogger na mga mukhang pera, yes, Kiko Barsaga nandun, pagkakitaan namin to. Ganun yung style. Nag-uutuan nga sila. Ginawang hanap buhay yung rally, yun yung pinapalamo nila sa kanilang pamilya, yung paninira sa kapwa, di ba? Yung mga DDS dyan, mag-like naman kayo para may ambag kayo. Yung mga mag-like muna kayo para masaya yung kwentuhan natin. Hindi kayo nagla-like. Mag-like nga kayo. Hindi na nga kayo nagsisend daw ng tapos di pa kayo wala na nga kayong pa-super chat daw, sabi ni Sangkay. Namimera pala. Di ba? Itong mga vlogger ni Digong na ito, hindi ko nilalahat Pero di mo binabawasan. Hindi ko rin binabawasan, kakapal na mukha nyo. Lalo na yung baratae. Ay, ito pa. Kukuha na nga lang kayo ng vlogger, yung banatae. Ngungo pa. Paano tayo maintindihan yan? Ako, sa totoo lang, nahirapan ako magbigay ng reaction sa ngungo na yun. Kasi, hindi ko maintindihan Yan ako. Habang nagsasalita, parang kumakain ng tae. Gagi, ganito yun. Ganito yun. Imbis na maasar ka nga dun matatawa ka kasi hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi niya. So yung hinahasa. Di pero alam nyo, sayang to si Kiko, di ba? Nung panahon ng eleksyon, BBM ng BBM. Ang sinisigaw, BBM. May makyat pa nga sa kampi ng tatay niya. Thank you naman po kay ELC. Opo shoutout po kasi nagbigay sa akin dyan pasensya, hindi ko mabasa, layo ko kasi. Thank you naman kay Chancellor Galisa. Opo. Wag na nag-abala pa kayo. Wag na kayo mag-abala. Okay lang ho kami. Loko din to si Kuya Arnold Tulido ang uso. Sige, sabi ni Tsura niya. Mamaya na natin yung puntaan. Balikan natin si Kiko. Alam nyo, kita nyo nung panahon ng eleksyon, sumakay yan kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang ginawa niyan, sigaw-sigaw. Ipinahiya yung tatay niya. Pinahiya pa yung tatay niya, alang-alang kay Pangulong Bongbong Marcos.
at nakuha yung suporta ng tao dahil doon sa ginawa niya. Correct. At ngayon mga kababayan na naipanalo ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang sintu-sintu palang Kiko Barsaga. Ay mga kababayan, tingnan mo ninyo ang ginagawa. Di ba? Traidor, no? Oh, traidor eh. Ang datingan, mga kababayan ko. Kaya alam nyo yung ganyang kasing tao, tingin ko hindi naman nanalo yan. Tumakbo man sa susunod na halalan. Tama. Kaya kung ito'y makakasuhan ng sedisyon at walang piyansa, malamang okay na lang yan na makulong. Kasi wala namang silbi talaga. Inutil. At ito, ano bang trabaho ng mga kongresista gumawa ng batas? Tama. Pero tanungin nyo siya, meron na bang nagawa kahit isa? Wala pa. Meron. O ano? Kabaliwan. O, kita nyo. So, ibig sabihin, opo, thank you kay Tessa, opo, Agilus, oo, thank you naman po. May isinusulong siya, boss eh. Na ano? Yung kay Hayop? Kapunin daw lahat ng pusa Pusa? sa karsada. O, kita nyo? Pero Yun. alam mo, Diba? itong gumagamit kay Kiko Barsaga na to, Ito. ikakanta niya to. Ito nga eh. Ito, balikan natin yung mga, bakit ba natin natatawag na bobo, tangat, mangmang to mga DDS? Bakit natin natatawag? Kita niyo yung mga sinusuportan nyo, wala man lang nagagawang trabaho. Tama. Ang mga mambabatas na hinalay at sinusuportar ninyo ay dapat gumawa ng mga batas para pakinabangan nyo mismo. Tama. Kayong mga sumusuporta. Ito, tanong, si Pulong, anong nagawang batas? Parang Meron. Diba? Magtao ng 51 Nag-iiyot billion. man. Illegal. Ikalawa, yung anak, ano na nagawang batas? Wala Diba, pa. hinalan nyo? Ikatlo, etong Kiko Barsaga, anong nagawang mga batas ng mga Wala pa sinusuporta? rin. Sige, wag na tayong lumayo. Kay Sandro na lang dahil sila naman ang malapit kay Pangulong Mambabatas. Kay Martin, maraming nagawang batas yun eh. Tama. Pero, Pero masingit ko lang, Sir Mike. Si Sandro Marcos, gumagawa ng batas. marami na. Marami Pero na. si Kitty Duterte, gumagawa ng ilong. Nagpapagawa ng ilong. Nagpapagawa ng ilong. Hindi nga lang ilong ang pinapagawa nun eh, buong mukha eh. Oo, di ba? Ngayon, magsalita kayo. Di ba? Sandro, wala napakarami ng ginawa nun. Tapos tayo Bakala nyo sisisihin. na pinakikinabangan nyo na. Correct. Yan. Mag-research kasi kayo. Si Pulong nga, puro absent. At Diba? saka si Sandro Marcos masipag pumasok eh. Masipag gumawa ng batas kasi kailangan niya yun na ilaban sa plenaryo na kailangan ito ng taong bayan. Kailangan ng constituent ko. Number 1 dyan kasi yung constituent Tama. niya, ang makikinabang. Tsaka ang ganda kasi lahat ng mga kalyado ng Pangulo ng Congress aligned po sa national interest. Hindi political interest ng mga Duterte. Si Omar Duterte walang batas na nagawa. Ginuko, barangay captain. Si Pulong wala din panukalang batas. Tulad niyan, kita mo yung sabi, ang ginagawa daw ng Pangulong Bongbong Marcos kumukulimbat daw ng kwarta. Nasa lang kulimbat. Pero, Di ba? Thank you naman kay Jennifer bakit? Vanderbilt. Pero di ba itong si Omar Duterte napabalitaan na marami itong babae? Di ba? Talaga ba? Oo, kung maraming 7-Eleven, ibig sabihin, marami din daw babae. Sino? Diba? Sino? Hindi ko alam. Sa sobrang dami. Kanino ba magmamana yon? Yun na, manamana pala yan. Manamana yan. Kay Digonggong. Di ba? Dapat ma-realize yan ng mga taga-suporta ng Duterte na inuuto lang kayo ng mga Duterte, ginagamit lang kayo, at kayo, ginagamit din ninyo ang mga Duterte, lalo na yung mga influencers na yan. Tama. Yan sila kumikita. Nagagamitan sila. Alam mo, ito nakikita ko, kita niyo naman yung katwiran ng iba. Madali kasi kayo mauto, madali kayo mapaniwala. Di ba yung isang DDS na kasama natin? Bili ng mga alam naman scam na eh. Ay, Alam ng budol kanina, boss, no? Diba? Pero mo, di sayang. Pero yun nasa magkano yung gas? 100 plus. 100 plus. Para lang dun sa, ano ba yun? Sa J. Diyos ko, mga kababayan ko. Lumamit pa ng peking boss. Mga uto-uto eh. Madali silang maniwala, mga kababayan. Kapag may drama na, abay, sige na. Ewan ko sa inyo. Gamitin yung utak nyo para hindi kayo nabubudol. Kaya kasi nabudol boss yun. Kung meron man malaking ninakaw sa bansang ito ay ang mga Duterte. Tama. Bakit o kanyo? Habang kita nyo, si Pangulong Bongbong nagkaroon ng kalamidad, hindi na ho umutang, meron nang nakahanda. Exactly. Tama. Si Digong, nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng pagbagyo. Puro pag-utang. Lahat uutang para maibigay pa sa inyo. Hindi nyo ba naiisip yun? Pero Sir Mike, ang salin ni Digong 5 million daw. 5 billion. Hindi ko alam. Oo. Hindi niya nilabas eh. Hindi.
inamin niya doon sa sa hearing sa Kongreso noon nung nandun si Trillanes. Oo, hindi sinabi niya na ang net worth daw niya ay 5 billion. Pero ito 'yon. Nung tinatanong sa kanya kung nasa na salin, mahirap daw siya. Mahirap na siya. Di ba? Pero yun. Pero bilyonaryo. Paano siya nagkaroon ng 5 billion kung ang sahod ng isang presidente ng Pilipinas maliit lang? Katwiran nga kasi nga daw may negosyo yung kanyang mga asawa. Mayayaman daw. Oh. Wala namang ipinipresenta sa public na negosyo. Diba? Diba dapat mostly ng mga malalaking tao, public face sa malalaking tao, i-declare mo kilala ng taong bayan ng negosyo nila. Alam ko yung negosyo nila. Ako sa totoo lang alam ko. Alam mo ano yun? Ano yun? Droga. Sugal. Tsaka pagnanakaw sa bayan, sa kaban ng bayan. Diba? Tignan nyo yan. Si Pulong, 52 billion. Hindi man lang natin makita kung nasaan. Si Sara na-impeach sa Kongreso because of graft and corruption. Kaya nga. Plunder. Pinaniniwalaan nyo pa rin si Sara kahit ganun. Di ba? Kami nga. Kami nga. Lahat ng magnanakaw, tinutulig siya namin. Di ba? Tsaka, ito na lang boss ang tingnan mo. Ikaw, social media influencer, vlogger. Alam ng taong bayan ng negosyo mo. Ganito na lang para hindi tayo maging bias. Sila pa kaya bias tayo na sikat. Sasabihin nila bias tayo. Noon, pinagtatanggol namin si Saldico. Pero ngayong nalaman namin na guilty siya, hindi siya nagpapakita, binabanata namin, di ba? Dapat panagutan niya. Isumbong niya kung sino yung mga kasamahan niya. Kasi yun ang hinahangad ngayon ng taong bayan. Tsaka malay mo, dumating yung time na ma-pressure na itong si Saldico, ikanta yung mga kasama, nadawit ang pangalan nitong si kaya batikusin ni Ballpoint One yan. Kapag may mga bobo dyan na paulit-ulit lang yung sinasabi, pwede namang i-hide, pero wag nyo iba-block. Tama. Diba? Kasi wag nang mag-flooding. Kasi nananalamin talaga kabubuhan na nila sa kanila. Dapat manood na lang kayo at mag-play, mag-discern. Ito Ballpoint Man paano pagka halimbawa, hello po, kumanta na itong si Saldico. Sige daw. At ikinanta yung ninong mo. Hypothetical. Ninong ni Ballpoint Man. Ninong ni Ballpoint Man. Malalaman nyo yung sagot ko sa future. Pero sa hanggang ngayon kasi, wala pa namang napapatunayan. Hindi naman tayo hypothetical question lang yung kaya. Hindi naman natin pinangunahan kung ano yung mangyayari sa Correct. Pero balikan natin si Kiko Barsaga. Kasi yan talaga yung topic natin Grabe. Dapat naman talaga makulong yan. Kahit sino na lang, Boss Mike, idadawit lahat. Pati ang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee, binatikos din ni Kiko Barsaga. So, sino paniwalaan nyo? Si Panfilo Lacson o si Kiko Barsaga, mga DDS? Eto nga kasi, kung inyong mapapansin na nawagan yan ng People Power, doon daw sa harap ng Forbes Park. Pinabayaan yung mga hindi ako nakatulog doon. Nag-aantay tayo, di ba? Ano ang naingganyong tao? Ilan? Pinakamarami po. Iniwanan pa. 50 tao. Marami pang vlogger, kamera. Mas marami pang vlogger. Ito nangyari. Nung nakita ni Kiko Barsaga, nakakaunti lang yung tao. Ang ginawa niya, after 30 minutes, umalis, iniwan na sila. Exactly. Galit na galit ngayon si Banat Bay at saka yung mga ibang DDS. Akala pa naman namin ikaw ay magpapamatay alang-alang sa pinaglalaban niya. Tama. Hindi nila alam na ginagamit lang din sila. Pero ang masasabi ko lang dyan, Sir Mike, huwag na po kayong maniwala sa panahon ngayon na sasabihin, eto yung pinaglalaban ko at magpapakamatay ako dahil dito. Hindi ko totoo yan. Wala na yan. Wala po yan. Wala akong gagawa niyan. Anong ginawa ni Kiko Barsaga? Umuwi at naglaro ng game. Kaya mandali sa kanya text sa hearing Anong sabi niya? Naglaro po ako ng aking computer, kaya ako na late. Samantalang kinagabihan, may rally sila. Shoutout kay Nyulo Kaya galit na galit Nandiyan na ba si Nyulo? Oo, certified vengador yan. Ito boss Nyulo. Di ba? Tama. Ay, naku, iyakan ng mga DD. Kasi nga, totoo naman nakakaiyak naman kapag real talk talaga. Hindi nyo alam kasi kung paano magtrabaho ang isang Marcos.
At saka yung mga social media influencers na nakakikita nyo, real talk lang to. Real talk to, at hindi ito ang hindi kayang gawin ng mga vlogger na pinapanood ninyo. Pero at least tayo, hindi po tayo nagpi-fake news. At syempre, wala namang walang kumukuhang, wala tayong kinukuhang bingot na vlogger dito. Alam mo, nandito lang yung... nandito lang yung unggoy doon sa... Nandito na si Mayor Along, nanonood. Papatanggal ko ang INC Church. Ay, shoutout po kay Mayor Along, ha? Di ba? Yun lang naman yan. Alam mo, ballpoint po, nakakapagsalita lang yung unggoy doon sa Ito lang. Sa Avatar. Balikan natin yung mga sinasabi ni Digong. Nung bago bumanat yan, bago eleksyon, binabanatan na si Pangulong Bongbong. Anong sabi ni Digong? Weak leader. Mahina. O bakit? May bagahay. Bakit hanggang ngayon, nandiyan pa rin nakaupo yan? Pero teka, Sir Mike, naniniwala naman ako kay Digong na si BBM, weak leader, kasi napadala siya sa dahig. Diba? Ikalawa, kung weak leader yan, bakit si Digong ang nakakulong? Hindi siya. Tama. Tapos alam niyo kung sino yung biktima at casualty dyan sa sinasabi ni Digong na weak leader? Kayo ng mga DDS. May ikatlo pa ako. Ikatlo, may bonus pa. Bukod kay Digong na nakakulong sa dahig, nakakulong si Kibuloy sa Pasig. Tama. At ito pa. Kung may bonus, may another bonus dahil kota na. Parating pa si Bato. At ito pa. Sino yung number 1 magiging masaya niyan? Si Sara. Di ba? Ito pa. Parating na rin. Sabi, February kay Bongo naman. Tago na lang natin sa Jack Ma. Pero alam ko, Sir Mike, sa nangyayari ngayon, merong isang tao na masaya. Na tumatawa sa isang sulok. Si Sara. Trillanes. Hindi pala si Sara, sorry. Hindi. In fairness naman kay Trillanes, mga kababayan ko. Aminin natin, nung una talaga ang sama-sama ng tingin ng karamihang mga Pilipino. Dahil sa ginawa ni Digong na propaganda para sirain ang kredibilidad ni Trillanes mismo. Pero ngayon, kung inyong pag-aaralan, totoo pala lahat ng mga sinasabi nito. Tsaka pinaglalaban niya. At marami ng tao, makikita nyo sa comment section, mga kababayan, natauhan na sila. Exactly. Isa na tayo. Correct. Diba? Kita nyo mga kababayan ko, yung pong mga sinasabi ni Trillanes noon ay totoo. Paano, Sir Mike, nag-a-analyze tayo, kaya nga hindi tayo nanatili doon sa prinsipyo na baka nagsisinungaling lang itong si former Senator Trillanes. Kasi mabigat Hindi prinsipyo tawag doon, paniniwala. So hindi natin prinsipyo, naniwala lang tayo sa propaganda ni Digong na si Trillanes ay ganon. Tama. Diba? Pero hindi naman pala totoo yun. Ayun. Isa na sa patunay, ayan, naglabas ng warrant ang ICC. Minsan isipin nyo rin, kung totoo na may kasalanan si Trillanes, ang daming pinaratang, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nakukulong? Ito pa, Sir Mike. Si Bongo, piko na kay Trillanes. Pero dahil wala siyang makitang butas kay Trillanes, ang binanata na lang ni Bongo yung suot ni Trillanes. Tama. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na. Ano ba naman, parang di naman, bagong-bago naman kayo sa style ng kampo ni Duterte. Tingnan nyo nga si Sara, kung kapag wala nang masabi, ad hominem, ibabalik yung tanong niya. Diba? Style tingnan na mo yan. si Sara, nagpalugaw. Si Bongo nagpalugaw. Si Sara lagi at saka si Bongo, magkalaban yan pagdating talaga. Kaya, delikado to pag may negosyo silang parehong lugawan. Magbabanggaan yan. Hindi talagang magbabanggaan. So, mangyayari dyan, bugaw. Alam nyo na yan sa 2028, magbabanggaan. Sagaw. Tsaka mga kababayan, tingnan nyo yung sinasabi ni Digong na weak leader. Grabe yung mga sumusubok na inapatalsikin yung sinasabi niyang weak leader. Hindi nagtatagumpay. Weak leader, pero sa administrasyon niya, bumalik ang Aramco, Oo. Can you imagine that? 25%. At saka sumasaludo sa kanya yung iba't ibang mga leaders ng bansa. Exactly. Pinagkaguluhan siya. At yan yung pilit na binabago na naratibo ni Lalo na Roque. sa 2026. Diba tayo ng chairmanship noon?
Nung pumunta ng Korea si Pangulong Bongbong nung nakaraan, daig niya pa si sinong artistang sikat na? Sa Korean. Dinaig pa niya si Daniel Padilla. At ito ba, Sir Mike, nung pumunta si PBBM sa ibang bansa, umakyat ng stage, nagtawanan mga DDS kasi mukha daw ni Digong yung nandun, hindi daw mukha ni PBBM. Alam nyo, ito lang analyze ko dyan diba? Ito lang analyze ko dyan. Pag akyat ni PBBM doon. Saan ba? Sa Malaysia yan hindi Korea. Asian Summit ba yun? Mukha ni Digong yung nandun. Dapat nga daw mukha ni PBBM. So ngayon, ang analyze ko dyan, parang ano lang siguro, parang, ewan ko. Ipapaliwanag ko kung alam ko, ganire. Habang paakyat si Pangulong Bongbong, diyan natuwa yung mga DDS. Mga bobo nga Piniplay po yung mga nakaraan na maging hindi naman si Digong pinaplay doon lahat, maraming mga yung mga naging leader nung nakaraang administrasyon, piniplay doon. Tinapat nung pinakita yung mukha ni Digong at kinilang in-screenshot, ipinost na bakit si Digong ang nasa screen, si Pangulong Bongbong nandyan. Hindi. Ganon mga katangas. Kayo mga hindi alam ng mga DDS na nagbalik tanaw lang. Ganito lang yan. Yung nagbalik tanaw lang. Sa susunod na mga taon, mukha naman ni PBBM yung nandun. Saka ganito, mahina yung utak nila kasi hindi nila naiintindihan yung mga bagay na yan kasi galit ang namayani sa kanila. Mantakin mo, hindi nila naiintindihan na may ang previous na slideshow. Hindi lang si Digong ang piniplay doon. Maraming mga Asian leader. Do you think iimbitahan ba si si Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN para i-disrespect ng isa sa prestige countries organization? Pero at least pag uwi ni PBBM, 50 billion na investments yung kanyang naiuwi sa galing naman yun sa Korea. At saka yung mga DDS para hindi kayo nagmumukhang tangat makakapal ang mukha. Ganito na lang isipin nyo. Pag si Boss Mike ang umakyat dun sa stage, mukha naman ni PBBM yung nakalagay. Ang tawag doon, balik tanaw. Flashback. Yun, ganun na nangyari doon. Utik na mga DDS ito, kakapal ang mukha. Diba? Halimbawa, pag si Boss Mike ang umakyat doon, siya yung leader ng ASEAN. Kasi maging DOTR secretary, maging DOTR. Teka muna. Napanood ba nila nung pinasundo ako ng helicopter dito? Dapat ipapanood. Ganito kasi yun. Best friend mo, boss. Sir Mike, siguro... Aamin lang. Siguro, Sir Mike. Padala ni Presidente yun. Siguro, Sir Mike, ipasabog na natin pag nandun na tayo. Kasi grabe itong pasabog natin pag uwi. Kasi nga, masakit na yung tuhod ko, alam nyo naman. Senior citizen na ako. Di ba? Masakit na yung tuhod ko. Sabi ko, mahal na mahal talaga tayo ni Lolo CG, ano? Si Apo, sabi ko, sakit na ng pako tingnan nyo may akitin natin napakataas sa tuktok ng bundok. Sabi ko baka pwede namang magpadala rito ng chopper para iakit ako sa taas. Abay, mamay, Abay, may chopper talaga. Maya, dumating yung chopper. Kala tuloy ni Koy, nagbibiro ako. Di ba? Tuwan-tuwa si Koy Dahil, Koy, ikaw na lang kasi mataba ka. 100 kilo. Nahihirapan ka. Sabi naman nila, di ba, si Isang ayaw di sumakay. Ako, hindi ayaw pwede, takot sa ganon. Ayaw nila. Takot sila. Di kaming 3 na lang. Sumakay doon. Di inakit kami doon sa taas. Ipi-play yan. Ang maganda doon, boss, habang nasa taas ka, kinausap namin yung kaibigan mo. Sino? At sabi ko baka si Bato tumakbo dito ha. Ang maganda naging sagot sa amin. Pagdating dito, isusuko namin yan. Sa Interpol. Nandito si Pod Genius na #1 nakaaway ni Mangusin. Ito yung vlogger, Pod Genius. Vlogger ni Mangusin. Vlogger to ni Mangusin, Dito kasama ko. Ipakita yung tato. Wala na. Kinover up na. Huwag na natin pag-usapan. Mukha na ni Paul Point pa na ipinalit ko. Ay, naku, ewan ko ba? Ay, matulog na kayo para tumangkad kayo. Grabe ka naman, batang kalo.
Si ano yan? Si Along. Oo. Shout out sa inyo dyan na hindi ko talaga kayo mababasa. Ang labo na ng paningin ko sa malayo. Pero pagtulo ni Bato na, makikita kong kinta. Ano pa ba yung tatalakayin natin isa? Basta mga kababayan, isipin nyo na lamang na yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, yung mga ginagawa ni Kiko Barsaga yan ay magbubunga na pagsisisihan nila habang buhay.